Kaya ngayon, tayo po ay makikinig na ng salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na may gumulo sa atin. Dahil ito yung pinaka-best time ng buong araw na to. So, binibigay ko na po ang pagkakataon na ito sa ating mensahera. Walang iba kundi ang ating Davida. Sister Althea May Hakla. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At, yan. Ayon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy anniversary! Happy 7th anniversary! Ang layo na, no? Praise the Lord. Salamat sa kanyang kabutihan. So, pakibati mo din naman yung mga katabi mo dyan. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy 7th anniversary! At happy Thanksgiving Day. So, doble-doble ang ating celebration ngayon, no? So, ako po ay kinakabahan. Kasi ang tagal ko rin bago mag-preach ulit. So, by the grace of the Lord, narito tayo. At by His grace, tayo ay nagse-celebrate. No, nagse-celebrate tayo kasi dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos. So, ngayon, ipa-flash natin ang ating theme sa buong buwan. Ang title nito ay The Steadfast Love of God. So, ayun. So, ang ating main verse ngayon ay Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Ulit, Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Okay, or Panaghoy. Panaghoy chapter 3, verses 22 to 23. So, sige, sabay-sabay po nating basahin. Dito sa English ay, o kaya kung hindi talaga kita yung verse, pakitignan na lang yung t-shirt ng katabi mo. Oh, alam na. Yan yun. So, ang sabi dyan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, sa Tagalog naman ay, nako, mukhang nalalaman kung sino hindi nagdadala ng Bible, Sige, ang sabi dito, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Ay, hindi. Sobra na pala. Sobra na pala. Okay, sige. So, praise the Lord sa kanyang salita. Sige, tayo po muna ay manalangin. Sige. Let's pray. Yes, Panginoon, pinupuri ka namin, Lord, dinadakila, sinasamba at niluluwalhati. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay na mapagmahal, Panginoon God. Dakila sa aming buhay, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito, God, na kami ay makakapag-celebrate, Lord. At kami ay maglo-look back, Panginoon God, sa 7 years, so God, na inyong katapatan sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, God, at kami nagpapakumbaba sa inyo, Lord, ano man yung mga bagay, Panginoon, na hindi nyo po kinakalugdan sa amin, Lord. Linisin mo kami, dalisayin mo ang aming puso, nang sa ganun, O God, ay ito ay maging handa, Lord, na tanggapin ang iyong mga salita. At nawa, Panginoon, itanim niyo po sa pinakamatabang parte ng aming puso yung mga salita, nang sa ganun ito po ay lumago, Panginoon God, at mamunga, Panginoon God. At kayo na pong bahala, Lord. Let your spirit flow, Panginoon God, sa
sa umagang ito and speak through me, Panginoon God. Make me your vessel, pure vessel, Panginoon God. Sa pagkakataong ito, Lord, we entrust everything in your hands. So God, kayo na pong bahala. Any distractions and the works of the enemy, we rebuke it in the name of Jesus. At Lord, kayo na pong bahala sa lahat ng ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, may tanong muna ako bago tayo magpatuloy sa ating topic. So, question dito ay, dahil ang team natin ay, pa-flash nga po ulit, ate. 1, 2, 3. No. Pinakauna. Yan, sige. Sabi dyan is the steadfast love of God. So, ang tanong, naranasan mo na nga bang magmahal? So, dapat hindi lang ang bigas yung nagmamahal, tama? Hindi lang yung kuryente at tubig ang nagmamahal, di ba? Tama? Kundi lahat tayo. Naranasan mo na nga bang magmahal? Kung hindi ka marunong magmahal, hindi ka tao, no? Naranasan mo na rin bang mahalin? Hindi pa daw. Naranasan mo na bang magsakripisyo ng matindi? Na wala man lang balik sa'yo. Okay? Naranasan mo na bang masaktan? Naranasan mo na bang paasahin? Naranasan mo na bang ma-friendzone? Naranasan mo na bang magkaroon ng MU? Mutual understanding or mukhang unggoy daw sabi nila. Pero lahat tayo may iba-ibang picture ng or naiisip kapag sinasabi nating love. Pero meron din akong sasabihin na isang kwento na nagde-describe din about sa love ni God. Ito po ay matatagpuan sa, sige, ikakwento ko na kung sino tong taong to. Love story ni ano. Hindi to chismis, ito ay totoo. So, sige po. Next. About kay Hosea and Gomer. So, sino dito ang nakakakilala sa mga to? Naku, mukhang wala nakakilala. Sila po ay mga sinaunang tao, pero sila po ay nababasa pa rin at buhay sa Biblia. So, yun. So, sige, kung hindi nyo pa nakikilala kung sino itong dalawang to, si Hosea and Gomer. So, ako na lang ang magkikwento. So, sa Bible, sa Book of Hosea, ito ay mababasa. So, may isang babaeng maganda. So, sino kaya yung maganda? Yung katabi mo kaya? Katabi mo ba yun? Katulad niya? So, may isang maganda. So, dati pala sa Israel, mga Israelita, sa time ni Hosea, yung mga magagandang babae ay ginagawa nilang prostitute. So, patingin nga ng katabi mo. Maganda ba yan? So, buti na lang. Pakisabi nga sa katabi mong maganda. Buti na lang hindi ka pinanganak dati. Diba kasi kung pinanganak ka dati, gagawin ka talagang prostitute. So, ang pangalan niya ay si Gomer. Si Gomer, okay. So, siya ay magandang dalaga. Pero siya ay isang dancer sa temple. Prostitute. So, kung iisipin natin prostitute, siya ay, anong unang maiisip natin? Pwedeng madumi, no? Or pwedeng wala nang pag-asa yung buhay niya. Nakatali na lang doon sa loob na yon ng ginagawa niya. So, pwede rin, kapag sinasabi nating prostitute ay mawalan tayo ng respect, di ba? Parang nawalan ng, madaming mga taong nawawalan ng respect sa kanila. Kasi ganun yung pamumuhay nila. So, pwede rin mababa yung tingin sa kanila. So, ganun. So, parang, kung isipin mo, ganun yung buhay ng, ni Gomer.
Pero, sa kabila na ganun yung buhay niya, ang palad ni Gomer kasi nakapangasawa siya ng isang propeta. At ang pangalan na yon ay si Hosea. So, ayan pala. So, si Hosea ay isang faithful prophet of God, loving and forgiving husband. So, kung isipin mo, no, para hindi naman worth it doon sa lalaki, yung babae, kasi nga, 'di ba, isipin mo, prostitute siya, tapos si Hosea ay isang propeta. Pero that time, ang mga propeta kasi, sila ay nabubuhay. Kumbaga, yung buhay nila, yun yung nagiging message. So wag po nating i-misinterpret to, baka isipin nyo na pwede na palang magpakasal ng ganito. Or mga hindi natin same faith, ganon. So, pero, ayun nga, so, napakapalad niya kasi, ayun, pinakasalan siya ng isang propeta. Isang pure, di ba? So, pero kasi, ang message kasi nun, may message kasi yon kung bakit pinakasalan niya ang isang prostitute. So, hindi natin i-misinterpret yung ganung bagay, ha. May message lang na gustong iparating si God sa mga Israelita. Kasi nung time na yon, matindi na yung kasalanan ng mga Israelita. So, ang ginagawa ni God na pampukaw sa kanila para makabalik sila sa kay Lord is sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng buhay nila. So si propeta Hosea, ang ginawa niya, so sinakripisyo niya ang yes niya, no, sa Panginoon, lahat-lahat nag-sacrifice siya. So si Hosea ay nag-yes kay God. So, walang ano-ano, nag-yes siya sa Panginoon. Alam niya yung mapapangasawa niya is isang prostitute. At alam mo naman, kapag isang prostitute yung napangasawa mo is possible na may mga persecutions, 'di ba, sa paligid. At yun, parang hindi sila match, no, kung titignan. Pero ang message kasi ni God dito is para ipakita kung gaano kamahal ni God yung mga Israelita. At yun nga, nung nagpakasal nga sila ni Hosea at ni Gomer, nagkaroon sila ng 3 anak. So nung nagkaroon sila ng 3 anak, so eto, bumalik na naman sa dating buhay si Gomer. Naging prostitute na naman siya. Pero patuloy pa rin siyang pinapatawad ni Hosea. Paulit-ulit siyang pinapatawad ni Hosea kahit sa kabila ng lahat na may iba siyang lalaki, no? Bumabalik siya sa pagiging prostitute niya. Talagang mahal na mahal siya ni Hosea. So, ganong description yung love ni God sa bawat isa sa atin. So, parang tayo yung prostitute, at parang si God, si Hosea. Tayo, 'di ba? Paulit-ulit nga tayong magkasala, 'di ba? Inahon na tayo ni God sa kasalanan, minsan bumabalik pa rin tayo. Minsan paulit-ulit pa rin nating ginugusto yung mga bagay na nakaraan na. So pabalik-balik tayo doon. Pero dahil sa matinding pagmamahal ni God, paulit-ulit niya tayong kinukuha doon sa putik na yon ng kasalanan, sa maduming kasalanan. Paulit-ulit niya tayong pinapatawad, inaahon. Kasi yung love ni God, sabi nga nung last week, kung nandito kayo at nakinig kayo, ang characteristic ng steadfast love ni God ay unchanging, unwavering. Hindi talaga siya nagbabago. Kahit minsan nagkakamali tayo, nagkukulang at nanghihina, hindi siya nagbabago. Yun pa rin, punong-puno pa rin siya ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagbabago, hindi siya nababawasan, no? Hindi siya nagkukulang.
tayo lang yung nagkukulang. So kahit minsan nagkakamali tayo, nandun pa rin yung full love ni God sa bawat isa sa atin. At yun din, unshakable yung steadfast love ni God. Na kahit ano man yung mga pagsubok na dumarating, nasusubok man yung love natin sa Panginoon, hindi tayo nagiging faithful, pero hindi pa rin nasi-shake yung love niya. Nananatili pa rin niya tayong mahal. At hindi ito nag-fail. So, yun lamang ay parang background ng ibig sabihin ng steadfast love ni God. Unchanging, unwavering, no? Yun, yung katulad sa story ni Gomer at ni Hosea. So, sige, next. Next. So, eto naman, may isang Hebrew word ng steadfast love. So, ang sabi dito, hesed. Sige nga, pakisabi nga, hesed. Hesed. At least may nadagdagan na ibang lingwahe, no, sa atin. So, hesed. Hesed is a Hebrew word. Hesed is a Hebrew word translated as steadfast love, loving kindness, mercy, or faithfulness. So, ayun, di ba? So, sa baba naman is enduring relationship, loyal, and selfless love. So, na-imagine nyo ba yung ganong love? Pakitignan nga ulit yung katabi mo kung may ganun bang klaseng love. Diba, parang hindi siya nag-i-exist eh. Parang pag nagkakamali ka nga parang nababawasan yung pagmamahal, di ba? Minsan, hindi siya enduring. Kung may pagsubok, may times naman na nasisira agad yung relationship, no? Hindi na nagpapatuloy. Pero iba yung love ni God, super loyal. Selfless yung love niya. Na lahat-lahat ibibigay niya talaga para sa atin. So, sa tingin nyo kaya, ito na ang pinaka-main natin. So, yun ay background lamang ng ating team. So, ito na ang ating main pointers. So, ang tanong, sa tingin nyo, ano kayang purpose kung bakit minamahal tayo ng ganito ni Lord? Bakit steadfast yung love niya sa atin? Napaisip ba kayo doon? Sabi nga sa isang kanta na, ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Diba? Parang hindi mo talaga siya makita eh. Bakit, Lord, what do you see? Why do you love me this much, no? Grabe, ang tindi ng love ni Lord na kung isipin mo, kung sasaliksikin mo yung sarili mo, may mga bagay tayong nagagawa na hindi nakatanggap-tanggap talaga, kahit sa tao. Pero bakit nga talagang ninanais tayo ni Lord? Bakit mahal na mahal tayo ni Lord? Sa tingin nyo, bakit? Patanong nga, bakit? Bakit? So ngayon, sasagutin natin yan. So kung tayo nga, di ba, pag nagmahal tayo, choosy tayo. Di ba? Gusto natin ganito. Tall, dark, and handsome. Gusto natin mapera. May iba to pero may iba-iba tayong tawag dito, mga negotiables and non-negotiables, di ba? Sa mga babae, sa mga lalaki. Meron silang mga parang tawag dito, standards sa pinipili nilang mahalin, no? So, minsan yung iba, 4M daw. So, yung iba, matandang, mayamang, madaling mamatay. Pero hindi tayo yun, di ba? Hindi tayo yun. So, sa iba yun. So, dapat, for sure, hindi tayo yun. Yung iba gusto ng Afam, Chinito, Bombay, ganun, di ba? Kasi mapera daw. Pero, syempre, kung ang tao nga mapili, kung ang tao choosy, no? Pero tignan mo si Lord. Isipin mo, bakit niya tayo pinili? Bakit kaya? Bakit kaya niya tayong piniling mahalin? So ito na nga.
So, una, gamitin natin yung word na, sige nga, next nga, yeah. Next. Next. Ito din pala, another definition ng Hesed or picture ng Hesed ay, it is like the perfect marriage vow. Sabi dito ay, till death do us part. So, in sickness and in health, through thick and thin, in riches or poverty, no? Sa mga mag-asawa, alam na to eh. Pero ako, wala pa naman. Hindi ko pa sure kung... no. Pero nakikita natin yung gano'n na till death do us part. Na kahit anumang mangyari ay magpapatuloy yung pagmamahalan nyo. Ganun yung Hesed. Ibig sabihin ng Hesed. So, sabihin nga natin, Hesed. So, yun yung kasagutan ng purpose kung bakit tayo mahal ni God. So, Hesed. Una, H. So, bakit tayo mahal na mahal ni Lord? Dahil, una, para magkaroon tayo ng hope. Hope to move forward. Tama. In this sinful, changing, and fallen world, hope cannot exist without God's love. Tama. Nagbabago yung mundo. No? Ang daming makasalanan tong mundong to. Walang pag-asa kung wala ang Diyos, no? We have hope in the Lord because He has shown us His love through Jesus Christ. So grabe, no? Pinadala na si Jesus Christ para instead na tayong nakapako sa krus, para mabayaran yung kasalanan natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos, si Jesus yung pinadala niya para mamatay, para offering yon, para tayo ay maligtas. Without His death, we would have no freedom from slavery of sin, no healing, and no eternal life. God's love is our hope to keep moving forward in this life. So, isipin nyo, 7 years ago, kasi 7 years na tayo, no? Isipin nyo, kunwari wala pa tong church, rewind tayo. Ano ang buhay natin? 7 years ago. Saan yung hope natin? Pwedeng sa pera? Pwedeng sa pamilya? Or pwedeng sa status ng life mo? Or pwedeng achievements, no? Madami tayong, doon natin nilalagay yung pag-asa natin. Pero nung dumating yung pandemic, nasa na yun? Yung pera, nakasalba ba? 'Di ba? Yung pamilya mo rin, di ka rin masalba. Kasi kanya-kanya yun eh. Kumbaga, pwedeng magkasakit ka rin kung pwede ka rin mahawaan kahit, kumbaga, nandyan yung family mo, di ba? Kumbaga, kahit nandyan ba sila or wala, nung dumating yung pandemic, pwede ka pa rin mahawa ng sakit. Tapos, pwede rin, sa mga achievements ng buhay natin, nasa na yung mga achievements natin sa buhay nung pandemic? Diba hindi naman nagamit? Tama naman na mag-aral. Tama na kumayod. Pero, nung dumating yung pandemic, nasaan yun? Diba, hindi natin pwedeng asahan yung mga ganong bagay. Kundi si Lord lang. Diba? Tama? Tama? So, nung pandemic, si Lord ang ating pag-asa. Ang Diyos ang ating pag-asa. So, 7 years ago, pwedeng nandun ka sa addiction. Pwedeng sa droga, pwedeng sa alak, or pwedeng 7 years ago, nandun ka sa matinding sakit at karamdaman. 7 years ago, nandun ka sa may matinding pagsubok at halos sobrang depressed mo na at wala ka ng solusyon. Pwedeng nandun ka sa middle of life and death or nandun ka sa dead ends. No, pero nagkaroon tayo ng hope dahil
sa love ni God. So sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." So ito yung naging hope natin. Yung love ni God, yung naging hope natin para makapag-move forward. Napakahirap mag-move forward kapag wala tayong pag-asa. Diba para saan pa kung bakit tayo mag-move forward kung wala tayong pag-asa? Pero dahil sa Panginoon, nakakapag-move forward tayo sa kanyang pag-ibig. Naranasan natin ang kanyang pag-ibig, kaya tayo nakakapag-move forward. So una ay, yung H ay hope to move forward. So pangalawa ay E sa Hesed. E, endurance in every battle. Sino dito ang hindi pa nakakaranas ng battle? Lahat naman, di ba, may battle. Tama? Tama? Mukhang matamlay na ata ang bawat isa. Mukhang hindi pa ata kumakain ng lahat. So, mamaya kakain tayo ng sabay-sabay. So, in every challenge, pain, suffering, and trials, we endure because we have confidence in God's love that He will provide everything that we need. Grace, mercy, and all the resources. So, di ba, kahit may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero, dahil na love tayo ni God, ipoprovide niya yung mga bagay na kailangan natin para mapagtagumpayan yung bawat pagsubok. Amen? Amen. So, ayun. So, yung pag-ibig niya, yung isang way para magkaroon tayo ng endurance. So, it also helps us to survive and keeps us alive in the fiercest trial. His love shapes us every day, knowing that we must undergo these things for our good. So, bukod pa doon, hindi lang niya ipro-provide yung mercy, yung grace, yung resources, yung mga tao, kundi gusto niya rin kasi, dahil sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na manatili tayong stagnant. Tama? Di ba pag mahal mo ang isang tao or isang bagay, gusto mo maayos siya eh. Gusto mo maganda siya eh, di ba? Kaya hinuhulma tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. So sabi nga dito sa Romans chapter 5, verses 3 to 5. Sabi dito, "More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." So, ibig sabihin, dahil sa love ni God, so dahil binigyan tayo ng love ni God, nandun yung nakakapag-endure tayo, nakakapag-rejoice tayo kahit may sufferings, di ba? So, 7 years ago, no? 7 years ago, sa 7 years na to, na lumipas, dumadating tayo sa punto ng buhay natin na madami tayong mga pinagdadaanan na pagsubok. Matindi. May iba sa atin na nawalan ng mahal sa buhay. May ilan sa atin, no, na talagang lugmok na lugmok sa utang. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya, nakakapag-endure tayo. Ibig sabihin ng endure, nakakapagtiis tayo, nakakapagpatuloy tayo, nakaka-survive tayo. Salamat sa pag-ibig ng ating Panginoon. No? So pangatlo, so mabilis lang to. Sige, next ay security. Security in the future. So una ay hope to move forward. Pangalawa ay endurance in every battle. Pangatlo ay security in the future. So, God's love is unshakable and eternal. No matter what happens in this life, whether challenges, changes, or even death, nothing can separate us from His love. Because this love, we can have confidence, security about our future, knowing that we
we are always held in His hand. So, di ba, sa 7 years na to, madami sa atin na dahil sa may mga matitinding pagsubok na nararanasan, nagkakaroon tayo ng fear. Tama? Tama? Nagkakaroon tayo ng worry. 'Di ba? May times na nagkakaroon tayo ng worry. Nanghihina tayo. Hindi tayo all the time na talagang strong. Pero sa 7 years na yon na ito, minsan man tayong nagkaroon man tayo ng takot, pangamba. Pero dahil nandyan yung love ni God, secured na tayo. Minsan takot tayo na mag-move forward kasi nga nakikita natin na parang ang daming pagsubok tuloy-tuloy. Parang hindi natatapos. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pero salamat dahil secured na tayo sa kamay ng Panginoon. Di ba nga, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo hahayaan na ito ay mapahamak. Talagang hahawakan ka niya hanggang sa makalakad ka ng maayos, makarating ka sa kung saan kang destinasyon na nais niya. At kahit ako din, sa buhay ko, i-testify ko lang din sa inyo. Sa itong taong kasi na to is, nung February, doon ay na-diagnose ako with hyperthyroidism. So, nung time na yon ay, nung nakita ko yung result ko, nagkaroon din ako ng fear. Nagkaroon din ako ng pangamba kasi bago to para sa akin. At iniisip ko, paano kaya yung magiging buhay ko? For sure, may mga limitations ako na hindi ko na magagawa katulad before. So yun yung isa sa mga iniisip ko. Tapos bukod pa doon is, babalik pa rin kaya yung usual ko na pwede kong gawin. Or bukod pa doon is dahil sabay-sabay nga yung ginagawa ko, nag-work din ako, nag-aaral, parang ang daming sumagi sa isip ko. So may times na nagkakaroon ako ng anxieties, pero talagang lahat ng yon, kapag dumadanas ako, lumalapit ako kay God at sinusurrender ko sa Kanya palagi. At every time na nararanasan ko na nagkakaroon ako ng fear, nagkakaroon ako ng worry, kapag nire-remind ako ni God na mahal niya ako. So, minsan, ginagamit ni God yung mga tao na hindi ko kilala. Sasabihin, God loves you. Pero, kapag naririnig ko yon, sobrang ang laki ng impact para sa akin. Kasi kapag mahal ka ng isang tao, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya hahayaang mapahamak. So, hawak niya lahat. So, nagiging secured ka. Nagkakaroon ka ng peace. Napapawi yung takot at pangamba mo. So, kahit nga, yung doktor mismo yung nagsabi sa akin, kaya kasi nung time na yon is, syempre ako lang nun mag-isa, nagkaroon ako ng kaba, nagkaroon ako ng takot, nagkaroon ako ng pangamba nun, pero sabi nung doktor sa akin, God loves you so much, gumaganon siya sa akin. At yung sinabi niya yon, napawi yung takot ko, napawi yung pangamba ko, kasi alam ko na kapag kay Lord, kontrolado niya lahat. Nasa kamay na ako ng Panginoon, hawak niya ako kahit anong mangyari. So, kaya ako ay nagpapatuloy. At ngayon naman, 'di ba, nakikita natin, kasi itong mata ko na to is hindi talaga siya pantay dahil sa sakit na yun. Pero nakikita natin na unti-unti akong pinapagaling ng Panginoon, 'di ba? Kasi kung nakita ng iba before, sobrang layo talaga ng difference ng mata ko. Pero, salamat sa Panginoon, dahil totoo nga na secured ka sa pag-ibig ng Panginoon. So, ayun. So sabi nga dito sa Romans chapter 8, verses 38 to 39.
For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. So, ibig sabihin, kahit anong mang mangyari, kamatayan man or buhay, kahit man mga anghel, no, kahit ano pa yan, na past, present, future, hindi yan makakapigil sa love ni God sa atin. So, walang makakapaghiwalay na kahit anumang mga pagsubok, dahil sa pag-ibig, dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun katindi, ganun ka strong yung love ni God para sa bawat isa sa atin. So, amen po ba? Amen. Napakatindi ng love ni God. So, next is sa Hesed ay E. Hesed. So, una, hope to move forward. E, endurance in every battle. Tapos, S is security in the future. And E, yung purpose ni God is to example. So we have an example to follow. So, kaya tayo nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon para meron tayong sundan na pattern. Tama kasi sa mundong to, no, ang dami talagang iba-iba yung definition ng love. Yung iba, love is blind, no? Kaya nabulag tuloy siya sa pagmamahal, no? Na nasaktan, no? Nasiraan ng loob kasi love is blind nga daw, no? Napahamak tuloy. So, ayun, may iba-iba tayo ibig sabihin ng love, no? Yung mundo, may iba-ibang definition ng love. Pero, sabi nga dito, the world may have its own definition of love, but God's love shows us the true meaning of love. Tama? God's love is the standard for how we should love others, and His example is the model we are called to follow. So, sa 7 years na yon, for sure, di ba? Naranasan na natin yung love ni God. Na ganito pala yung love ni God. Yung love niya is patient. Paulit-ulit akong nagkasala, pero grabe. Pinapatawad niya ako. Love is kind. Na kahit, yun nga, nangihina ako, nandyan pa rin si Lord. Napaka-gentle, no? Ia-approach ka. Minsan magsisend pa siya ng mga tao para sa'yo, para i-remind ka. Ganun, no? Napakabuti talaga ni Lord. Love is kind. Love does not envy or boast, no? Nandun yung kababaang loob ni God na minsan tayo pa talaga yung nilalapitan. 'Di ba? Sa tao kasi, 'di ba? Pag ikaw yung nagkasala, dapat ikaw yung lumapit. 'Di ba? Kasi ikaw yung ikaw yung may kasalanan eh. Pero si Lord, minsan tayo pa yung nilalapitan kahit tayo na yung mali, 'di ba? Talagang tayo yung sinusuyo na, anak, kailan ka babalik? Anak, no? Anak, nandito lang ako. Papakinggan kita, papatawarin kita pag totoong gusto mo ng kapatawaran. So, it is not arrogant. Kasi, di ba, kung si God ay God, pwede naman niya tayong lipulin eh. Pwede naman niya tayong patayin, paslangin. Kasi mighty siya. God siya, powerful siya, banal siya na Diyos. Pero, dahil love niya tayo, nandun na binibigay niya tayo ng mercy. Binibigay niya tayo ng grace na sige, alam kong medyo mahina ka pa sa ganito. Alam ko kahinaan mo yung love. Sige, alam kong paulit-ulit kang nagpapakatanga dyan. Or alam kong paulit-ulit kang nagkakaroon ng anger issues. Nahihirapan kang pigilan yung temper mo. Pero nandito ako. Mag-aantay ako at naniniwala ako na kaya mong magbago. 'Di ba? Ganun. Ang tindi ng love ni God. So, it is not rude, no? It is not resentful. Ang dami talaga. Kaya,
kumbaga, isipin natin yung definition ng love ni God. Sa 7 years na ito, lalo-lalo na sa mga nagsimula talaga dito sa church, 7 years ago, makikita natin kung gaano ka-patient si God. No? But may dumalating na nga tayo sa point, di ba, minsan na parang tayo pa yung may karapatang mag-isip ng mag-give up. Di ba? Samantalang si Lord, hindi siya nag-give up sa atin. Lagi siyang nagtitiwala. Lagi siyang naniniwala na kaya nating magbago. Lagi siyang naniniwala na hindi ka lang hanggang dyan. Kung sinasabi ng iba, wala ka ng pag-asa. Kung sinasabi ng iba na ganito ka lang, si Lord may magandang plano sa buhay natin. Kaya tayong baguhin. Hindi tayo iniiwan, di ba? Hindi katulad ng iba. Char, gano'n, di ba? Iniiwan. Pero si Lord, di tayo iniiwan, di tayo pinapabayaan. Mahal na mahal tayo ni God. So yung 7 years na yon, enough na yon para magkaroon tayo ng example ng pag-ibig ng Diyos. So kasi 'di ba, ito ay anniversary. Kumbaga, parang nire-reminisce natin yung 7 years na yon na love ni God sa bawat isa sa atin. No, ang ganda. And lastly, so short lang ito, Hesed, desire to share His love. So, we experience God's incredible love so that we can share it with others. We are His reflectors, bearing His love to those who are hopeless, lost, and in need. So naranasan na nating maging in need. Maranasan na natin na hopeless tayo nung hindi pa natin nakilala si God. At maaring may mga nasa isip tayo ng mga tao na kailangan din ng love ni God. At kayo ang nakakalam nun. So sa 7 years na yon, nakita natin yung love ni God. It's enough para tayo naman yung mag-share ng love ni God sa iba. Sabi nga dito, sa 1 John 4, chapter 4, 7 to 8, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So ang sakit, no? Pag hindi ka pala nagmamahal, hindi mo pala kilala si God. So dapat nagmamahal tayo. Sabi ko nga, hindi lang dapat bigas yung nagmamahal. Hindi lang kuryente at tubig ang nagmamahal, kundi tayo rin. Kasi yung love, yun kasi yung pinaka-greatest weapon natin sa enemy. Yun yung pinaka-greatest natin na armor para matalo yung mga gawa ng kaaway. Love conquers all nga daw. So ayun, napakabuti ni Lord. So eto, in conclusion, so ulitin ko lang ulit, anong purpose kung bakit mahal na mahal tayo ni God? Una, Hesed, diba? Hope to move forward. Para magkaroon tayo ng hope to move forward. Pangalawa, endurance in every battle. Pangatlo, security for the future. And example to follow. D, desire to share His love. So, in conclusion, God demonstrates His steadfast love, not as an excuse to continue sinning. Kasi diba sabi nila, mahal naman ako ni Lord eh. Naintindihan naman ako ni Lord eh. Kaya, okay lang na magkasala ako kasi alam naman niyang mahina ako eh. Pero hindi yun yung dapat nating response sa love niya. Yung love niya, yung motivation natin,
is a powerful motivation to resist temptation. Fight a good fight of faith. Hindi yun para sumuko. Alam ko mahina ako sa ganito, ganyan. Pero hanggat patuloy kang minamahal ng Diyos, hindi ka dapat sumusuko. Dapat nagkakaroon ka ng reason para lumaban. Para tumayo. Nandyan yung pagsubok. Hindi natin mapipigilan yan. Kasi gusto tayong ilayo ng kaaway kay Lord. Nandyan yung pagsubok. Hindi natin talaga mababago. Hindi natin maaalis yan. Pero yung love ni God, yung lagi nating reminder para tumayo, para magpatuloy at manatili kay Lord. Dapat lumalaban ka din. Dapat lumalaban din tayo. Hindi lang yung si Lord yung lumalaban para sa pag-ibig. Parang katulad kay Gomer at kay Hosea. Tayo ay katulad ni Gomer. Si God ay si Hosea. Pero, patuloy na nakikipaglaban siya sa pag-ibig nila. Ganon si God. At dapat ganon din tayo, paglaban din natin yung love natin sa Panginoon. Manatili tayo kay God. Next. So, sabi dito ay, His love rescues us from everything that draws us away from Him. It strengthens us to stay aligned with His will, persevere through challenges, and finish the race so that we can be with Him forever. Yun yung pinaka-main reason kung bakit mahal tayo ni God, so we can be with Him forever. Madaming possibilities na pwede tayong lumayo, pwede tayong bumitaw, pwede tayong hindi magpatuloy sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga temptations, kasalanan, nagkakaroon tayo ng guilt, nagkakaroon tayo ng shame. Pero, ang pinaka-reason talaga ni God kung bakit binibigay niya yung love sa atin para tayo ay manatili sa Kanya. So we can be with Him forever. Kaya nga 'di ba yung love niya, the purpose of His love is hope so we can have hope to move forward. 'Di ba? Hope to move forward. So next is E. E is to endure in every battle. Security for the future. Example to follow and desire to share His love. So, ay nanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. So, inayahan ko, Ching. Sige. Tayo. So ngayon ay i-look back natin. 7 years ago. 7 years tayo ngayon. At salamat sa Panginoon. 7 years na tayo nakakapagpatuloy sa Kanya. It's because of His love. Kantahin natin to. Wala nang hahanapin pa. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Minsan pa kapayapaan. Kapayapaan na
nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang pantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Saan pa? Kapayapaan Si ngayon, sa'yo. at tayo ay makipag-usap sa Panginoon. Maaaring may ilan sa atin dito nawawala na ng pag-asa. Nakamit sa piling mo. Nawala na yung desire, yung passion, yung fire sa Panginoon. Kasi ang daming mga pagsubok. Nahihirapan ko mag-move forward. Nahihirapan ko magtiis sa mga problema na paulit-ulit. Pero ngayon, hihingi natin ang kapatawaran sa Panginoon mga bagay na ito. Nakamit sa piling. Si Lord laging lumalaban para sa atin. Ngayon naman lalaban tayo para sa ating pag-ibig sa Panginoon. Napit pa. Yes, O God. Wala nang nanais. Yes, O Lord God. Kundi mamalagi Sige, sa kausapin natin si God. Ano man yung mga bagay na yun. Aming May mga kasalanan man tayo na hindi pa mabigay. Hindi na tayo makapag-move forward kasi nandun yung guilt, nandun yung shame. sa'yo. Paulit-ulit tayo nagkakamali. Nag-isang Panginoon. Pero si Lord, sasabihin pa rin niyang, mahal na mahal kita, hindi ito mababawasan, hindi ito magbabago, hindi ito magkukulang dahil lang sa ginawa mo. Mahal na mahal ka ni Lord, mahal na mahal tayo ni God. Wala nang hahanapin pa. Sige, i-bless mo sa Panginoon. Wala nang Kausapin natin si Lord. naisin pa. Hayaan mong bigyan kang muli ni Lord ng kalakasan. Lahat ipuprovide ni Lord para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok. Wala nang papantay sa'yo. Kinag-isang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Ay, nanyayahan ko po ang bawat isa kung sino man dito ang hindi pa na-encounter yung love ni God. Sige, tayo po ay sumabay sa panalangin na ito. Ikaw man ay hopeless talaga, wala kang hindi mo pa natatagpuan yung pag-asa na para makapag-move forward ka. Sige, at tanggapin mo ang Panginoon. Sige, sabayan mo ang panalangin ito. Panginoon, nakikita mo ang nilalaman ng aking puso. Nakikita mo ang aking mga ginagawa. Lahat ng mga kasalanan, iba-ibang klaseng kasalanan. Kahabagan niyo po ako. Patawarin mo ako kung ako man ay hindi lumalapit sa inyo. Kung hindi ka man kinikilalang Diyos sa aking buhay. Patawarin mo ako
At Panginoon, Ikaw ay aking tinatanggap sa aking buhay. Kaligaya. Hayaan mo, Panginoon, na Ikaw ay maging Diyos at maging Panginoon ng buhay ko na ito. Ikaw ang manguna Apay-apa sa lahat ng aking mga desisyon. sa'yo. Binibigay ko sa iyo ang buhay ko. At hayaan mo maranasan ko Nakamit sa yung pag-asa mo. na nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga taong tumanggap. Panginoon, kayo na po ang bahala, Lord God, sa bawat isa sa kanila, kung sino man sila, Panginoon. Kayo po, Lord, ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa kanila, Lord. Sila ay iyong patatagin, Panginoon God. Palakasin, Lord. Bigyan mo, Panginoon, ng nag-uumapaw na desire, Lord, na lumapit sa inyo at kilalanin ka, kauhawan sa inyo, God. Tulungan mo sila, Lord, na ano man, Panginoon God, yung mga bagay, Panginoon, na magpapalis sa kanila ay alisin mo, Lord God, at tulungan mo sa mapagtagumpayan ito, God. Kayo na pong bahala, Lord. Mag-bless, oh God, sa mga taong ito, Panginoon. At sa mga, sa mga nagbabalik rin sa Panginoon, at yung mga nanampalataya na pero nanghihina, mga nanampalataya na nahihiyang lumapit sa Panginoon, mga nananampalataya na pasuko na. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kahinaan, pagkukulang, kasalanan, na paulit-ulit. Patawarin mo ako kung hindi man ako lumalaban. Hayaan mo, Panginoon, na ma-restore yung pag-ibig ko sa inyo. Hayaan mo na maranasan ko muli yung pag-asa na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po ako muli makabangon. Tulungan niyo po ako muli na makapagpatuloy. Tulungan mo ako muli na manatili sa inyo hanggang sa wakas. Ngayon, Panginoon, ipinapangako ko na ako ay magpapatuloy na sa inyo. Kahit anumang bagyo, ang iyong pag-ibig, ang aking sandata. Sige. Maraming salamat, Panginoon God, na naramdaman namin ang iyong matinding pagmamahal, steadfast love, Panginoon God, unshakable, unbreakable, strong, unfailing, Lord. Napakatindi ng iyong pag-ibig at salamat dahil ito ay aming naranasan, Panginoon God, at enough na ito na reason para kami ay magpatuloy, Panginoon God. Para kami, Panginoon, ay tumindig kahit may mga pagsubok, may mga temptation, oh God. Lord God, kayo na pong bahala sa bawat isa. Ano man, Panginoon, ang aming mga napakinggan sa umagang ito ay itanim niyo po ito sa aming puso at wag niyo pong hayaan na mawala sa amin, Lord God. Kayo pong mag-remind sa bawat isa, Panginoon God, na kung manghina man, manlupaypay, Lord, dumating man sa pagsubok, Lord, ipaalala niyo po ang bagay na ito, na sa pag-ibig niyo, we have hope to move forward. We have endurance in every battle. We have security.
We have an example to follow, and the Lord, we have desire to share your love. Kayo na po ang bawat isa, Lord God. Anoint everyone, empower everyone to share your love, Panginoon God, sa mga hindi pa nakakasumpong sa inyo. Maraming salamat, Panginoon God, sa faithfulness niyo, Panginoon God. Lord, kayo na pong bahala sa bawat isa, Lord. Sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.